Actually, this is my first gold outside the Philippines. Yung first gold ko, 1992 pa, 18 years old ako. And then, pag lagi akong sumasali naman dito sa Philippines, nakaka-gold naman ako. So, nakaipon na ako ng maraming medals. Gold, silver, bronze, yan. Lagi po ako nagko-compete. At nilalaban ko, sumasali ako sa mga categories na may mga bata. So, sa opens, sa mga interclub, ganyan. Tapos, pag veterans, ayun, talagang category ko yun. So, sa veterans naman dito sa Philippines, nakaka-gold naman po tayo. Maikli lang yung panahon ko nung nag-national team ako. That was 1992. Noong December, nag-gold po kasi ako sa Southeast Asian Fencing Federation sa team event ng Women's FA. Hindi pa po ako national team noon. Ano pa, training pool pa lang ako noon. So, nakita nung association na yun na, may potential. So, in-invite nila ako sa national team. So, pumayag naman ako. Pero basta ilang buwan lang, medyo nahirapan ako kasi gabi-gabi, tapos ang strenuous talaga po ng training. College pa lang po ako ng second year. So, sabi ko, medyo nahirapan ako mag-aral kasi laging puyat. Pagdating po kasi sa practice, hindi ako makatulog kaagad kasi buhay na buhay yung muscles ko. Siyempre, kaka-training mo lang, lumaban ka. Kasi yung training ng 7 p.m. hanggang mga 10. Pagdating sa bahay, talagang sobrang awake ako, hindi ako makatulog kaagad. So, nakapuyat ako. So, nag-choose na lang ako to prioritize my studies and umalis ako kaagad sa national team. Ang medyo naging unfinished business ko doon, yung sabi ko, hindi man lang ako nakagold sa ibang bansa. Kasi yung mga iniwanan ko, mga kabatch ko, nag-SEA Games sila, nag-gold sila. Sabi ko, wala, parang yun yung kulang sa akin. Sabi ko, gusto ko pa rin makagold sa ibang bansa. And ayan, nagkatotoo noong August 1. Masarap po lumaban sa ibang bansa eh. Nung umalis ako sa national team, nag-varsity na lang po ako sa Ateneo de Manila. So hanggang 1995 po yun, varsity ako. Siyempre, after graduation, kailangan magtrabaho, ganyan. Tapos nag-asawa na ako. So, nawala ako sa fencing, 95 hanggang 2008. 13 years wala ako sa fencing. Nung nag-SEA Games po dito sa Maynila ulit, kausap ko si Congressman Richard Gomez na, basta athlete pa rin siya noon, 2005. Hindi nakausap ko siya doon, nanood ako SEA Games sa San Juan. Actually, na-inspire ako ni Richard Gomez doon sa talk namin na lumalaban pa rin siya para sa Pilipinas. Sabi ko, na-miss ko yung fencing, ganyan. So, doon nag-spark yung gusto ko bumalik nung nakausap ko siya. So, malaki part na influence si Richard Gomez sa akin. I-decide na ako bumalik. Wala akong masalihan kasi may edad na ako eh. Ilang taon ako noon, mga 3rd class. Ganyan. Nung bumalik ako sa fencing hall, edi ako pinakamatanda. Wala akong coach, wala akong team. Sabi ko, paano ba yan? Paano ako babalik? Ganyan. Ganyan. So, ang hirap mag-isa na feeling ko parang na out of place ako. So, nag-decide ako sa sarili ko na magtayo na lang ng sarili kong grupo. Na ang purpose is recreational fencing lang. Hindi siya yung competitive pa. So, nakapagtayo ako, nag-isip ako ng pangalan. Kasi nung nag-training ako, nung varsity ako sa Ateneo, yung lolo ko, hinahatid ako lagi. Sinasabi niya, mag-eskrima ka na naman. So, tumatakit sa isip ko. So, sabi ko, in honor of my lolo, so, eskrima yun ko. Sabi ko, yan yung tawag na lolo ko sa fencing eskrima. Pero ginawa kong Z, kasi parang Zorro. Ang sport ni Jose Rizal is yung fencing sa Europe. Foil, ganyan, saber, etc. Basta meron siyang sword. Nakita ko sa exhibits dito sa Maynila, para Fort Santiago, meron siyang, yung sword niya nandun. Kasi pag S, yun yung Pilipino na martial arts na may wooden stick. Ginawa kong iba siya para maging European fencing. So, ayan, eskrima na. So, gumawa akong logo, etc. So, 2008, yun, niregister ko na yung domain, gumawa akong website. So, nakakatanggap ako ng mga enrollment, ganyan. So, hanggang nakabuo na ako ng grupo, mga bata, mga nagtatrabaho na, ganyan. Then, kumuha ako ng coach. And then, iba-ibang coaches na nga po yung nakuha ko eh. Ang dami ko na nakuha coaches sa eskrima.
Pero isa doon yung kasama ko talaga na tumulong sa akin ng matagal, si Coach Fear Tahonera. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na kaibigan ko na parang siya yung nag-gold medal sa ibang bansa. So 2008, tuloy-tuloy, pero ano siya, more on recreation talaga. So masaya kami, ayos na yon. So yun, na-establish namin yung Eskrima. At tuloy-tuloy siya hanggang nung nag-pandemic. So nung nag-pandemic, talagang walang train. Tapos nung bumalik, nakakatuwa si Festival Mall. Nakipag-coordinate sa amin. Nag-stage kami ng competition. Halos lahat ng mga fencers na na-miss yung fencing, sumali. Umabot kami ng 11 p.m. Mula 9 a.m. umabot kami 11 p.m. sa dami ng sumali. So na nag-start and then tinanong nga ng festival kung pwede kami mag-hold ng classes. Then pumayag naman kami, pumayag ako. May mga nag-enroll kaagad, mga 5, mga bata. Alam niyo po, yung mga nag-enroll na yon, yung isa doon, na 1 year na. Alam niyo po yung isa doon, gold medalist na. Kasi 2022, 2023 na ngayon. So, more than 1 year na siya. Ang dami na niyang nakuhang gold. Pero sa mga inter-club lang namin. So, nagpa-competition kami ng mga inter-club dito sa Festival Mall. Since wala pa nga nagpapa-competition noon dahil 2022 ang fencing, national fencing, lumipat sa Ormoc. Dahil nga, di ba, bawal nga dito sa Maynila mag-training. Sabi ko, wala nang fencing dito sa Maynila. So, paano yan? So, sabi ko, gawin ko na lang. Nagpa-competition na lang ako para magkaroon lang ng fencing ulit. So, every month or every 2 months, nag-hold competition ni Eskrima. At iniimbita ko yung mga different clubs. Isa dun yung Duolympics po. That was June 1, 2022. Sa Festival Mall, halos lahat ng clubs andun. Nag-reunion po lahat. So, tuwan-tuwa ako kasi at least ito yung contribution ko sa Philippine Fencing na kahit andun sa Ormoc yung fencing, meron pa rin nangyayari dito sa Maynila. Ayun, ang ganda po nung nangyari. Tuwan-tuwa yung mga bata, bumalik sila sa fencing. Hanggang nag-normalize na lahat. So ako, pahinga muna ako sa mga interclub kasi nakapagod kong mag-organize. Dahil nga 1 year na yung mga estudyante, ang ganda ng mga development nila, advanced na sila. Nilabas namin sila ng bansa sa Thailand last February. Pero mga 6 or 5 estudyante namin, 2 po yung nagka-medal. Yun, galing Eskrima yun fresh from Eskrima. Dito talaga sila nag-start. Nag-bronze medal po yung isang 10 years old and then yung isang 13 years old nag-bronze din. So, para sa akin, magandang yun, parang achievement ng club. Hindi pa sila nag-UAAP kasi masyado naman pong yun. Malakas. So, more on fun pa rin kami, pero may excellence. Ayan. Hindi ko nga alam na merong Thailand veteran. So, before that, sumasali na talaga. Ako, even as a coach, sumasali ako sa competitions namin, intra-club. So, naglalaro kami ng mga bata. Yun, sa team competition, dun kami nahahasa din. And then, before that, nakasali kami ni husband sa Hong Kong, 66 sports or fencing festival ng Hong Kong Fencing Federation na kung saan nag-bronze din ako. February Hong Kong naman. So sabi ko sa husband, alika sumali tayo. At least category natin to. Ganyan. Basta for experience and then gusto ko rin malaman kung nasaan tayo in relation to other countries. Si husband, hindi siya naka-place kasi malalakas yung mga kalaban niya. So siya kailangan pa niya mag-training pa. Pero ako, since, di ba, ang haba na nung background ko sa fencing si husband, a few years ago ko lang naturuan kasi nga, nadamay siya sa akin. Kasi nga din yung mga anak ko, nagte-training, edi sumama ka na rin. Ganon. Ako naman, sumali dun sa Women's Saber lang, sa Hong Kong. Ayun, nakalaban ko naman Hong Kong, Japan, tsaka China. Tapos, nag-qualify ako sa top 4. Kasi pag top 4, sure medal ka na eh. So, nakasali ako sa top 4. Kaso dun sa semifinals, ang nakalaban ko, China. Ang lakas ng China national team ata siya dati.
So, natalo ako kay China, naka-6 lang ako out of 10. Pero okay na rin, at least sumabal pa rin ako. Pero honor pa rin yun na, wait, nakapasok ako sa top 4, nag-semifinals pa ako, nakalabo kay China. So, ayan, bronze po ako. Si China yung nag-gold, tsaka yung Japan yung silver. Sa umpisa ng competition, 5 points muna. So, lahat lalabanan mo. Ang tawag namin pool or isang grupo. So, isang grupo ang maximum sabi natin, 8. So, sa 8 na yun, 7 yung lalabanan mo. 5 points each yun. Ngayon, sa pooling or sa ganun, sa group na bout, nakalaban ko po yung mga Hong Kong. Natalo ko po sila, except yung isang Japan. So, anyway, ayun, nakapasok na naman po ako dun sa quarterfinals. Tinalo ko po Japan. Si Japan parang 1 or 2 lang or 3 nga lang yung points niya. So, pasok na ako doon. Pag nanalo ka sa quarterfinals, pasok ka na sa semifinals. Yun po. Ayun. So, nakatulong na malaki yung Hong Kong competition na yun. Sumali na naman ako sa isang club sa Hong Kong ulit. So, dahil may mga nakilala ko doon, may nagpapakompetition pala ron, ganyan. Tapos meron siya daw sa June. Sabi ko, sige, gusto ko sumali, ganyan. Sali lang kami. Naka-silver naman po ako doon sa club competition. Malit na competition. Pero naka-silver ako. Si husband ang dami. Naka-silver, naka-bronze eh. Ang dami niyang laro doon. Ayun. Mas marami siyang medal kasi sa akin or mas marami siyang paralo. Tapos sinama din namin yung anak namin na 14 years old na naka-bronze din. So, ang preparation sa akin nitong para dito sa Thailand is yung mga former competitions. So, yun yung naging training ko. Tapos sumasali ako sa training ng mga bata. Nilalabanan pa sila, ganyan. Women's Saber muna kasi yun yung nauna. So sa Women's Saber, yung pooling, ang nakasama namin doon, yung mga 40 years old. Kasi may 40, may 50. Sa pooling, pinagsama kami. Ngayon, so tatlong 40, isang 58 yung nakalaban ko. So, 5 kami. So, 4 po yun. Lahat po yun na panalo ko. 5 points lahat. Tapos basta, natalo ko sila. Tapos may isa pa nga doon, 0 yung isang kalaban. Isang taga-Thailand. So, sabi ko, wait, ako ata yung pinaka-advance yung skills dito sa na to, sa grupo namin. So, ang lakas na ng kutob ko. Sabi ko, kaya ko to. Kaya ko mag-gold dito. Sabi ko, kasi, talo ko sila lahat. Sabi ko, basta po, parang ang natutunan ko doon, pag ikaw yung pinakamaraming or advancing skills, ang laki ng chance mong mag-go. So anyway, so sineparate nila kami, yung 40 tsaka 50. So doon sa 50, dalawa kami, nag-finals kaming dalawa. So is 58 years old po siya, tapos medyo kinakabahan pa siya. Sabi niya, first time naman niya mag-compete, ganyan. Sabi ko, may advantage ako kasi ako, diba? Naka-ilang competitions na ako. Diba? Diba, nung bata pa lang ako, nakakompete na ako internationally. Tapos nga, ito sa Hong Kong, 2 beses. Tapos sa intra-club, nakapag-compete ako recently lang. Ang kalaban ko sa intra-club, lalaki. Natalo ako sa kanya. American na lalaki. Na-coach din siya dun sa America. So, laban kami sa intra-club. Kasi kasama namin siya sa club eh. Natalo niya ako doon. Nag-bronze lang ako sa intra-club namin. Pero ang dami natutunan dahil sa kanya. Lahat ng natutunan ko doon sa laro namin, dinala ko lang po sa Thailand. Doon po ako nag-gold. So, ang maganda kasi noon, kumbaga, nasanay ako sa malakas na kalaban. Pagdating ko sa Thailand, sabi ko, ay, ang dali lang nito. Parang ganun, hindi naman po sa pagmamayabang. Pero, nadalian po ako. And then, sabi ko, kaya ko mag-gold dito. So, ganun. So, talagang, confident po ako. So, doon sa finals, sabi ko, kaya ko to. Tapos sinabi pa niya, first time niya, ay, ninervyusin to eh. Ako, sanay na ako. Parang ganun. May advantage talaga ako. Alam mo, after na, di ba, naka 3 points lang siya. Sa ko 10, talagang dinediretso ko talaga. Hindi ko na siya binigyan ng chance para mag-point. After ng 3rd point niya, sabi ko, hindi, kailangan lahatin ko na to, kaya dire-diretso. So, hanggang nanalo, alam, yun nga, medyo inamin niya. Nag-usap naman kasi, magkaibigan naman po kasi kami. Naging magkaibigan kami after. Ang maganda po kasi dito sa competition na ganito sa fencing, after niyo maglaban, nagiging magkaibigan kayo. So, talaga sportsmanship. So, inamin niya na
kinabahan talaga siya na hindi na niya alam kung ano yung gagawin. So, ayun, malaki advantage po yung experience. Women's FA naman po, sabi nyo, i-assess ko, diba? Bakit ako nag-silver? Alam niyo kung bakit? Kasi yung last training ko is last year pa. Nag-focus talaga ako sa saber eh. Yun talaga inaral ko, doon ako nag-train. Pero si FA, sabi ko, built-in na sa akin yan eh. 18 years old pa lang ako, nag-FA na ako, ganyan. So, medyo nasasaktan kasi po ako sa FA, kaya medyo iniiwasan ko na siya. Kasi yung last bout ko, ang lakas ng tusok ng bata sa akin dito sa, parang sa bone. Sakit talaga. Sabi ko, ayoko na muna mag-FA. So, nag-rest ako ng 1 year. Tapos sabi ko, teka lang, sayang tong tong competition na to. Sasalihan ko pa rin. Sabi ko, kaya ko pa rin to. Kaya ko mag-finals. Susubukan ko mag-gold para double gold. Pero, yun nga, yung nakalabang ko Hong Kong, mas nag-training siya kaysa sa akin. Kaya, silver lang ako kasi kulang akong training. Kumbaga, fighting spirit tsaka muscle memory na lang po yung nagamit ko doon. Yun po yung assessment ko. Pero, this time, sabi ko, sa susunod kong veterans, gusto ko na talaga din mag-gold sa FA. So, aaralin ko na rin yung FA. So, dalawa na. Saber FA, aaralin ko para sa susunod, parang double gold. So, di ba, hindi ako nagko-quit mag-set ng goals. It makes life more exciting. And si fencing, hobby ko to and passion ko. And parang contribution ko po sa society. Na yung mga young generation, ma-inspire ko sila na maging champion sa future.